Episode 351 na tayo, naabot kami na pangarap mga kapuso. Nag-uusap nga itong si Giselle sa Kasilinit, no? At humingi ng tawad itong si Giselle dahil nga baka nga siya nga ang dahilan kung bakit nga nagkaroon tuloy na advantage si RJ na halikan siya. So sabi naman ni Lynette, Ma'am Giselle, ba't niyo na po ginawa yun? Kaya nga humingi ako ng sorry dahil nagigilty ako. Siya nga pala, maiba tayo. Si Annalyn, hindi ba siya kinainitan ni Carlos? Ba't naman po madadamay dito si Annalyn? Kasi nga naman, diba si Annalyn na nag-set ng date ninyo. So malay mo, pag initan siya ni Carlos, sabi naman ni Lynette, hindi naman po magagawa ni Carlos yun kasi mabait po siya. Sabagay, meron ka naman punto doon. So yun nga, talagang sabi naman ni Lynette, napag-usapan na raw nila ni Carlos, kaya naintindihan naman daw siya. Dahil sabi nga ni Giselle, buti naman nakakaunawa si Carlos, no? Hindi siya nananakit at hindi niya nagawang magwala o magalit sa'yo. So ito naman si Annalyn, tinanong niya si Carlos, galit po ba kayo sa akin? Oo, may galit ako sa'yo dahil ko ang dahilan kung bakit nagkagulo-gulo sa engagement party. Hindi ko naman po sinasadya yun, Dok. Saka po, wala naman po ako intensyon na paglapitin ulit yung mga magulang ko. Ginawa ko lang po yun dahil kagustuhan kong makasama sila. Hindi, pangarap mo to, diba? Gusto mo to na magkatuluyan ng tatay mo saka ang nanay mo. Sabi naman ni Giselle, Lynette, ano kasi napatulala si Lynette, diba? Dahil nga speaking of, hindi daw nananakit. Sabi naman ni Lynette, Ma'am Giselle, napag-usapan na po namin ni Carlos yan kagabi. Kaya po maayos na po na unawaan niya at pinaintindi ko naman sa kanya. Sabi naman ni Annalyn, hindi po totoo yan. Alam niyo naman po na dati po yung gusto kong magkatuluyan sila ni nanay, pero nung nakilala ko kayo, alam ko naman po na masaya si nanay dahil pinapaligan niyo siya at minamahal niyo siya. Kaya tiwala na po ako, panatag na po ako sa inyo. Hindi totoo yan. Buti pa Dr. Santos, umalis ka na. Doc, I said umalis ka na. Sinigawan niya, no? Kaya nangyari, umalis na nga to si Annalyn at talagang malungkot, diba? Dahil na-mersyon na talaga. At ang nangyari, yung pasalubong yung tinapay sa kape, tinapon sa basurahan. Sabi ka na, Carlos, ang bihira ka. Samantala, pumunta si Lynette dito sa bahay ni Giselle para nga naman magkape. Salamat po, Ma'am Giselle. Kamusta naman si RJ? Natawagan ka ba? Bakit po nandito si RJ? Ano pong kinalaman niya rito? Kasi tumatawag sa akin si Obeng. Sabi niya hindi daw masagot ni Annalyn yung tawag niya. Panigurado baka nagtatampo pa rin yung bata. Deserve naman po niya yun. Sabagay, hindi ko mamasi si Annalyn dahil magulang niya yun, diba? So tingin ko nga, baka nga talagang masama pa ang loob ni Annalyn sa kanya. Samantalang si Moira naman kasi, ano pa talaga ginagawa niya? Para lang siyang siraulo. Wala naman siyang may kitang motibo para siraan kayo. Hindi Ma'am Giselle, nagkakamali kayo. Marami po siyang motibo para gawin yun na siraan kami dahil gusto niya, kung miserable ang buhay niya, miserable din ang buhay namin. Sabagay, kailangan talaga wakasan na ang kayabangan yan Kasi ngayon meron pa siyang natitirang alas. Yun ay walang iba kundi ang apex. Kailangan talaga mawala sa kanya ang apex. Kailangan gumawa tayo ng mga paraan. Sabi naman ni Lynette, Ma'am Giselle, labas na ako dyan. Ayoko na kasi madamay. Kaya mo Lynette, hindi ka dito kasama. Dahil laban namin itong napapasa kami Obeng. Kailangan namin mabawi ang apex at mapawalang bisa yung SPA na yan. Saka si Papa, nag-aalala ako, hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Hindi ko alam kung saan na siya galing ngayon. Samantala, yung mga Marites Squad ng Apex nagkakausap. Pinag-uusapan nila si Moira, diba? Tungkol nga doon nga sa bomba na hindi daw sumabog dahil ang totoo, meron daw talagang daladalang balita si Moira na ikinagimba ng lahat. At sabi naman ni Evan, so lang talaga yung angulo, kaya mukhang naghalikan, diba? So hindi naman doon talaga totoo naghalikan, yung sabi nga ni Chang Susan. Sabi naman ni Moira, sagutin ko yung tanong ninyo.
Well, hindi talaga ako titigil hanggat hindi napapabagsak ang mga kalaban, hanggat di sila nawawala sa poder ko. Kaya ito lang na sabi ko sa inyo, mabuti pa, bumalik kayo sa trabaho ninyo, baka kayo pa ang itapon ko sa basurahan. O di kaya ingud-ngud ko yung mga pagmumukha ninyo sa talis ng ospital. Back to work. Sabihan sila. Tapos pagtalikod ni Moira, habang siya naglalakad, natalisod siya. Tinisod siya ni Lolo Pepe. Tumama yung mukha niya sa garbage bag. Buti nga sa'yo. Bilis ang karne. Nakarma agad si Moira. Ano yun? Sino yung nagpatig sa akin? Nagulat siya si Lolo Pepe pala. Moira, may angal, sabi ni Lolo Pepe. Nagulat siya. Samantala itong doktor, yung pasyente nila, inaalam kay Annalyn kung anong kalagayan niya at yung findings ng doktor. Sabi naman ni Annalyn, sa totoo lang po si Doc Carlos na po ang bahala dyan. Alam mo, sa'yo ko nagtatanong, diba? Kaya sagutin mo na. Alam mo, anak ka ni Robert, diba? Si Robert, hindi na kailangan pang tanongin, sinasabi na agad ng dire-diretso. Kaya patunayan mo na ikaw talaga ang anak ni Dr. Tanyag. Sabi naman ni Annalyn, o sige, ulitin ko ulit yung tanong ko. Ano ba talaga yung findings sa akin? Sabi ni Annalyn, no? Kailangan nyo pong mag-undergo ng EMG-SSEB ng cranial nerves. MRI po ito po yung type of vascular mass of the brain. Kinakailangan nyo pong mag-undergo ng surgery. Ang galing, anak ka nga talaga ni Robert. Tapos nag-fist bump sila, no? Yan. So, ito na nga, sabi niya ni Moira, so buhay ka pa pala, matanda ka. Oo naman, Moira, buhay na buhay at nagbabalik na ako ngayon. Ba't ka, ano ba kasing ginagawa mo dito? Bakit masama ba na punta ng hospital ng anak ko? Alam mo, kamusta nga pala ang basurahan? Alam mo, ilang panahon na lang at diyan ka titira, diyan ka naman talaga nababagay. Ops, at naghatid ka pa ng mga bodyguards dito. Siyempre, matanda na ako, Moira. Kailangan humarap ako sa isang halimaw na handa. Sige na, kunin yung dila niyan. Kinuha yung ulo ni Moira, no? Sabi ni Lolo Pepe, meron ba kayong gunting dyan? Binigay ni Nurse Karen yung gunting. Nga. Tapos mo dila mo, sabi ni Lolo Pepe, no? Joke lang. Hindi ko gagawin niya sa'yo, Moira. Alam mo, pasalamat ka nga kay Obing, hindi ka pa niya sinampa ng demanda. Pero, huwag ka maging kampante dahil malapit na mawala sa'yo ang hospital na to. At binabawi lang namin yung dapat na sa amin. Sabi niya, no? Alam kong ginawang kawalangyaan mo sa anak ko. Kaya hindi namin ito palalagpasin. Sabi naman ni Moira, no? Walang yaka, sabi niya, no? Boy ka pa pala, matanda ka. Hindi nyo mapapaalis dito kahit anong gawin ninyo. Sabi niya, talagang pinaglalaban niya na sa kanyang apex. Sabi niya, no? Noong mga panahon na yun, wala pang kakayahan si Obeng. Kaya ikaw lang may karapatan na mamahala. Pero noon yun, iba na ngayon. Ops. Diba dito ka dadaan? Nagkamali pa si Moira. Comedy itong part na to eh. Maraming salamat sa inyo. Binigay na yung gunting kay Nurse Karen. O magmerienda na kayo, sabi ni Lolo Pepe. Tawanan yung mga doktor sa nurses eh. Samantala, nagko-conference yung mga doktor ng East Ridge. Pinag-uusapan nga nila yung tungkol nga sa patient case ng brainstem cavernous malformation. So, sabi ni Annalyn, kinakailangan doon niya mag-undergo ng radio surgery at iba pang mga surgery. At tinutulan ito ni Doc Carlos, sabi niya 8 to 9% ang risk ng ganitong operation at aabuti pa ng 3 to 4 years. Ganun siya katagal. Sabi naman ni Annalyn, pero meron naman po tayo na research. Sabi niya, meron daw siya na research na less than 5% lang daw yung total risk. At kinakailangan din daw gamitan ito ng modern technology para mapadali. Sabi naman ni Doc Lindon, I think tama po yung suggestion ni Doktora. Sabi naman ni Doc Carlos, alam mo, masyadong mahirap yung ginagawa mo. Sabi niya, 20 years ako nag-aaral dito at marami na rin ako na-operahan ng mga pasyente. Alam mo yung suggestion mo, wala ka pa namang napapatunayan eh. Bakit, Doktora? Meron ka na ba na-operahan? Sabi ni Doktora Annalyn, wala pa po. Hindi ko marinig. Pakilakas. Wala pa po, Dok. O wala pa pala eh. Kaya, wag mo kong papangunahan. Mabuti pa, Doktora Santos. Suggestion ko sa'yo, tumahimik ka na lang. Sabi niya, at
naiyak na nga to si Annalyn. Samantala yung mag-ina, sina Zoe sa si Moira nag-uusap. Pinag-uusapan nila na yung pagdating nga ni Lolo Pepe kaya kinakabahan si Zoe. Dahil anytime pwede na nga nilang mabawi ang Apex. Sabi naman ni Moira, SPA meron naman akong hawak. Pero SPA lang yung papel lang yun, nakasaad lang doon na pumirma ka ng kontrata na ikaw muna mamahala pansamantala. At ngayon malapit na nga dumating na mabawi nila muli ang Apex. Kailangan mong gumawa ng paraan, ma'am, sabi naman ni Moira. No, alam mo tama ka anak kailangan mong hanapin yung SPA na yun, kailangan mabawi mo yun sa kanila. Nasa bahay yun, sabi naman ni buti pa Zoe umuwi ka na, hindi ko pwede, meron akong OR. So tinawag na nga si Zoe, no, kinakala niya na pumunta sa OR. Sabi naman ni Zoe, kailangan mo pumunta ng bahay, ma'am, wala naman doon si dad, no? So sabi naman ni Moira, sige na, pasok ko na sa loob, pupuntahan ko sa bahay at hanapin ko yung SPA. Sabi naman ni Giselle, Dad, Papa, nag-aalala kami ni Obese kagabi dahil hindi ka rito umuwi. Saan ka ba nagpunta? Kaya pa nalaman namin sa Apex ka pala nagpunta. Pinunta mo pala yung babaeng yun. Sabi naman ni Lolo Pepe, kinakailangan natin mahanap yung SPA na yun para ipatingnan natin sa abogado natin at malaman kung anong gagawin at mabigyan tayo ng legal action, diba? Saan ba yun? Sabi naman ni Giselo, sabi naman ni Obeng, nasa bahay daw nila. Kaso nakakatuwa, matapos niyang pirmahan yung kontrata, hindi na raw niya ito nakita pa. Sabi naman ni Lolo Pepe, no, napaka-irresponsible ni Obeng. Oo nga pero sa panahon na yun, hindi naman natin siya masisisi kasi talagang vulnerable siya nung time na yun. Wala siyang kakayahan talaga. At ang si Moira lang talaga ang may kayang magmanipula sa kanilang lahat. So sabi ni Lolo Pepe, puri mo nagpaloko si Obeng sa babae yun dati. Talaga naman magpapaloko siya dahil nagpapakasal-kasang tita yung babae niya ng mga panahon na yun, sabi niya. No? So nagsuggest itong si Lindon na sumabat ulit, sabi niya, with you all my respect, Doc. Huwag naman po natin pagsabihin ng ganito si Doktora, nagsasuggest lang siya. Ganito naman yung mga nakasanayan natin, nakagawian natin na magbigay tayo ng suggestion bawat isa. Sabi naman ni Doc Carlos na pinakinggan ko naman siya, diba? Yun nga lang, masyado siyang pabida. Alam mo, Doktora, matalino ka. Genius ka nga, young genius, pero hindi sa lahat ng bagay, maging ka, ipagmamayabang mo yung kaalaman mo kasi pagmamayabang na yan. Oo, mga residency kayo at consultant nyo ako. Pero, ayoko sa lahat yung minamanduhan ako, yung pinapangunahan ako. Meron pa ba kayong question? Kung wala na, mag-proceed na kayo sa OR. So, sabi naman ni Moira, kinakailangan ko makuha ang SPA, kinakailangan ko yung mapuntahan. So, pinagbuksan ng katulong yung pintuan. Nag-wet si Moira pala. Bawal po kayo pumasok dito, ma'am. Anong bawal? Nasaan ba ang sir mo? Wala po. O wala naman pala So, ibig sabihin, walang bawal. So, yun, umakit na kasi Moira para hanapin at kunin yung SPA. Nako, ito yung mga dapat nating abangan bukas, mga kapuso. Araw ng Martes, episode 352. Tumawag tong si Zoe sa mami niya para ibalita na papunta nga si Tita Giselle niya sa bahay para kunin yung SPA. So, mag-uunahan sila. Ngunit naabutan ni Giselle itong si Moira at babawiin nga niya yung SPA. Samantala na may personal pa rin itong si Carlos. Sabi niya, marami na raw asikasuhin para sa kasal nila kaya minamadali niya ito. Ilang linggo na nga lang daw ikakasal na sila. Yan. So kung ano-ano pang inatupag nito ni Lynette sa pag-asikaso dahil nalilimutan niya yung sa kanilang dalawa. Kasi nga naman dumadagdag pa itong si Annalyn at ngayon tuluyan na nga talagang inalis si Annalyn sa lineup ng pagiging apprentice sa pag-oopera dun nga kay doktor na pasyente nila dahil hindi naman daw niya tinatanggap yung suggestion ni Doc Carlos. So ano pa nga ba yung mayaambag niya sa operasyon? Kakaawa naman ang ating bida, wala namang
ginagawang masama, parang lumalabas na siya patong kontrabida siya, patong masama. So, yan ang mga dapat natin pakatutukan ngayong araw ng Martes mga kapuso, at dito na po natatapos ang review and recap para sa araw na to. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like and share this video on your social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe button at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Magandang gabi mga kapuso, maraming salamat sa inyong panonood and God bless us all.